Ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Diretso muna tayo sa Quezon City. Tumagilid po sa gitna ng EDSA Kamuning Flyover sa southbound area isang delivery close van. May lamang mga water container kanina umaga. 3 ang naitalang sugatan kabilang yung 2 pahinante driver ng van. Unang bumangga ang van sa kaliwang railing ng flyover at lumipat sa kanan. Muli itong bumangga bago gumulong at bumaligtad pa counterflow at tumagilid po sa kaliwa. Sa inisyal na investigasyon, nawalan daw ng kontrol sa manibela ang baguhang driver. Nabatid na galing po ng Valenzuela mga biktima para i-deliver sa Taguig yung 180 container na naglalaman ng 5 galon ng tubig. Sinamantala naman ng mga residenteng pagkakatilapon ho ng mga tubig at hinakot ang mga container nang umabot hanggang sa paanan ng flyover. Nagdulot na matinding traffic sa southbound insidente kung saan umabot ang hanggang EDSA Quezon Avenue flyover ang build-up ng mga sasakyan. Warning sa mga bastos na matanda na bastos pa. May nangyari ho sa Maynila. Kalaboso yung isang abogado matapos nitong mapatay yung isang barker. Ito yung sumisigaw sa jeep, barker. Tondo, Divisoria, sunog na naman. Tutuban, sunog. Yung mga sumisigaw. Mahalo-halo, may mga bata dyan. Tsaka may mga matatanda. Meron din. Yung barker ho ay nahambalo ng tubo sa ulo. Sus Mario. Sa sampalok ng abogado Ang sospek ay nakilalang si Attorney Augusto Marte Delmo, 67 taong gulang. Senior na ho, sobra na. Habang nakilala naman ang biktima na si Joselito Macario, 51 anyos. Magsi-senior pa lang. Nag-ugat yung na ginawa ho ng sospek na pamamalo ho sa ulo ng biktima nang ireklamo ito ng kanyang 3 anak na babae dahil sa pambabastos. Dahil dyan, niresbakan ng sospek, dumilim ang paningin ng sospek ang biktima at kanyang kinumpronta. Sa galit ng sospek, inupakan ito ng palo ang biktima gamit ho ng tubo. Yun, bagamat naawat pa ho ng mga kapitbahay ang sospek, huli na ang lahat dahil dead on arrival na sa Sampaloc Hospital yung biktima na si Barker Mambabastos. Sanhin ang matinding bogbog na inabot nito sa nasabing abogado. Agad namang natakip ang sospek at ngayon ay nakatagnang sampahan ng kasong homicide. Mga ganun talaga Marami. Na mga balita. Barker. Kung makasipol parang nula nakita ng babae. Buti kung sipol lang. Wow, sexy mo naman. Talaga. NBI, malapit nang matapos sa investigasyon hinggil sa pagkakamatay nga ng isang Taiwanese fisherman. May balita sa Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Nanatiling ang posisyon ng Department of Justice sa kontra sila sa kahilingan ng Taiwan na magkaroon ng joint investigation higit sa pagkamatay na isa nilang mamamayan. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi na kailangan ng joint investigation lalo na't pareho namang nagsasagawa ng investigasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan ay malapit na niyang matapos ang investigasyong isinasagawa ng NBI. Ang tanging hinihintay na lamang nila ay payagan ng gobyerno ng Taiwan na papuntahin ang mga tauhan ng NBI sa Taiwan upang magsagawa ng ocular inspection sa barko at kapanayamin ang mga nakaligtas sa Taiwanese fishermen. Base kasi sa impormasyon mula sa Taiwan ay nagtamo ng 46 na tama ng bala ng baril ang barkong sinakyan ng Taiwanese fishermen, pero kasalukuyan pa itong kinukumpirma ng mga otoridad at isinasailalim na rin sa ballistic examination ang baril ng mga tauhan ng Coast Guard na kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI. Idinagdag pa ng kalihim na maaari namang mag-information sharing ang Taiwan at Pilipinas hinggil sa resulta ng investigasyon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Proteksyon ng mga Pinoy sa Taiwan dapat tiyakin ng pamahalaan. Ganda, nag-rhyme. Proteksyon, pamahalaan. Sama natin sa balita live si Grace Mariano.
Iginit ngayon ni Senator Elect Francis C. Escudero sa Department of Foreign Affairs na tiyakin ang paligtas ng mga Pilipino na nasa Taiwan. Ito ay sa gitna ng protesta ng mga Taiwanese makarang mapatay ng mga tawa ng Philippine Coast Guard ang isa nilang mangingisda. Ang mensahe ni Escudero ay sa gitna ng mga balitang sinasaktan o nakakaranas ng harassment ang mga Pinoy sa Taiwan dahil sa naturang insidente. Ang paliwanag ni Escudero, ang nabanggit na sitwasyon ay lalo pa kasing pinapalala ng One China policy kung saan itinuturing ang Taiwan na isa naman sa mga lalawigan ng China. Kaya naman para kay Escudero, unique ang problemang ito na nangangailangan din ng unique na akbang mula sa ating gobyerno kung saan dapat bigyang konsiderasyon ang damdamin ng mga Taiwanese sa pagkawala ng isa nilang kababayan. Ilan sa mga mungkahi ni Escudero ay ang pagkupinse sa Taiwanese government na sincero at walang sinikilingan ang investigasyong isinasagawa ng ating mga otoridad para mabigyang hustisya ang kanilang nasawing kababayan. Yes. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Parang be careful with their heart, di ba? Si Escudero. Ang namin kasi yung priority niya. Pero ikaw na pala. Ako na. Ito mga polis po 24 oras sa pagpapatrolya sa mga eskwelahan simula sa susunod na buwan. Akala ko saan yun nangyari? Anong isla yun? Sa Batanes. Batanes. Mga pulis. Eskwelahan naman pala to. Eskwelahan to. Brigada Eskwela ulit Pasok na naman. May balita po si Rhea Mamogay. Rhea, radyo mo. Simula nga sa susunod na buwan, 24 oras na ang gagawing pagpapatrolya ng mga pulis sa mga paaralan nationwide. Ito ay bahagi ng kampanya ng Philippine National Police kaugnay ng pagbubukas ng klase. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Servo Jr., mas pag-iibayuhin pa nila ang trabaho ng kanilang mga beat patrols na magsasagawa ng regular na pag-iikot sa mga paaralan. Gate ni Servo, mahalaga ang police visibility sa mga kalsada at eskwelahan para mapigilan ang anumang masasamang plano ng mga kriminal. Kaugnay tumahigpit din ang bilin ni PNP Chief Director General Alan Purisima sa mga pulis na tiyaking ligtas ang mga bata pagpasok habang nasa paaralan at pag-uwi galing eskwelahan. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558 Rhea Mamogay. Tatak RMN. Lalagablab sa 558 DZXL Ulat Palaro. Oy, may sisigaw saglit. NBA Update. Panalo sa Game 1 ng Western Conference Finals sa San Antonio Spurs kontra Memphis Grizzlies sa score na 105-83. Nanguna sa Spurs is Tony Parker na may 20 points at 9 assists. Kung saan napagambag rin si Kawhi Leonard na may 18 points at 1 assist. Hindi naman naging sapat ang 17 points ni Eman. Iba pala to, ni Quincy Pondexter para mayangat po ang Grizzlies sa laban. Sa Bergoles, May 22, 2013, alas 9 ng umaga, ang sunod na laban ng dalawang koponan sa home court pa rin ng San Antonio. DZXL Showbiz Balita. Hello, everybody and everywhere. It's me, It's me, Lolly, L-O-R-L-I, Lollipop, Pop. You're 1.5. And my Isloli for today is about the ever-dying... it's only me, Lolly. Parang hindi namabagay sa akin, pero okay lang. Ano ba nangyari? Sige. Ganito, hindi pa rin ho kasi humuhupa ang bangayan nitong mga magkakapatid. Nako. Hindi pa rin nagpapaawat itong mga Barreta sisters kung saan patuloy pa rin silang nagpapatalbugan ng kanilang mga Instagram accounts. At doon sa kanilang account, makikitang nagdiwang ang magkaibang party. So may party si Barreto 1, may party si Barreto 2. Ganun, ang magkakapatid na sina Claudine at saka Marjorie. Ginanap ito nung Sabado ng gabi sa kaarawan ni Marjorie sa kanilang bahay somewhere. Dumalo sa celebration yung tatlo niyang kapatid. So I think Marjorie, ito yung may photo scandal na sinave mo kasamang body. Ang nangyari, makikita doon sa picture nila na magkakasama sina Gretchen, Nito, JJ Barreto at si Buddy. Hindi ba ikaw to? Hindi ako Parang kamukha mo. Tingnan nyo sa picture niya.
Oh, may picture ako dito sa kaso lang di ko maipakita ha. Wag na lang. Pero kamukha mo to. Hindi ba ikaw to, buddy? Ako magpapakita. Oh, yan. Di ba ikaw Pakita ko. yan? Parang kamukha mo yung either of the two na lalaki. Ano ba ito? Hindi ikaw yan ha. Sige, Yan. tuloy mo lang, Loli. Oh, hindi ba yan ikaw? Yung andun no, sa gitna na maitim yung suot. Hindi ikaw yan ha. Hindi naman Pero ako. doon sa mga nasa internet, may internet dyan. Pwede yung tingnan niya yung picture nila. Sa post ni Marjorie sa kanyang Instagram, kayakap ni Gretchen ang si Marjorie. Habang nasa likod nga si Mito at mukha ni Buddy na si JJ. Kamukha, ha? Oh. Ang sabi naman ni Claudine, nag-post din. Nagkaroon din siya ng pajama party. Kasama yung kanyang mga pajama, yung mga anak niya at yung pamangkin nung Sabado din ng gabi. Biro mo, Saturday night, Sabado night sila nagpo-post-post. Sa ilang komento, napansin ng iba na wala ang ibang kapatid ni Marjorie. Wala dun sina Gia Barreto at Michi Barreto sa kanyang karawan at lalong-lalong wala doon si Claudine Barreto. Kanya-kanya Sa talaga. kanyang karawan. Ay, nako, yan o, ang nakakahilo, nakakabuang ng mga post-post ng mga Barreto na yan sa buhay natin. Na dapat hindi tayo papaapekto dahil wala tayong pakialam doon. Diretso ang buhay. Tama. It's me, Loli, Papa na Papa, hanggang open, hanggang bukas. I love you cause you love me. It's me, Loli, Papa na Papa, Loli, Pa. Thanks, Loli! Naglalagablab na mga balita. Ay, nako, post. Post eh. Ano mga uso? Posting. Talaga. Oh, Kagayahin wala si PB ngayon eh. Alam mo na. Oh. Dali lang ha, baka naghanap po kayo ng trabaho. Yung partner natin, yung Manus Eventus, may job fair na naman, May 23 and 24. Ano ba yan? 22. Huwebes, Biyernes sa SM Mega Trade Hall 3. Yan, 5th level Mega Mall, 5th Mega Trade Hall. Pinoy May Career Fair. Punta ko kayo dyan. Tawag ko kayo sa number nila 0917-862-4687. 0917-862-4687. Andiyan ba si Angeli? Angelo, ang dami mga poster na nakita ko Dami, na sa yan. Andyan din yung Armen, hindi Inayos VXL. nila yan. Thank you! Dire-diretso hong mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Yun ang pakinggan dito sa DCXL 558. Yan, yung tanghali ho ng Lunes, May 20, 2013. Kainan na raw. Oo, meron ba? Sabi, Kainan na! kasama nyo, Serbisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. At from the city of Zambol, Luceras Primo Hermano, susunod na ho ang fresh na fresh ha. Galing pa sa Flawless de Mayo. Ganun ba? Flawless de Mayo. Nanood ng Flawless de Mayo. Flawless. Kaya Flawless. pala, Yeah. Sige. At ako naman ho, si Weng de la Peña, Kami po ay tatak. RMN. Panyo ang natinirang nilutong kalikunan ng mga pinakahuli sa pinapalitan ng Maynila sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!